Magandang hapon po sa inyong lahat at muli ay maraming salamat po sa inyong pagpunta dito at gaya ng sabi ko po, ako'y nagagalak sapagkat ang ating pagtitipon ay sumasalamin sa isang pamayanang makadiyos at makabayan. Nung ako'y dumating bilang obispo ng Bataan, yun po ang aking pinapanalangin na ang mga makadiyos, mapagtanto nila na dapat makabayan din sila. At ang mga makabayan, mapagtanto nila na sila din ay nasa landas ng pagiging makadiyos. At kayo po'y narito ngayon, sinasalamin ang dalawang adhikaing ito, makadiyos at makabayan. Ay gandang tingnan na nandito tayo, ang ating mga kapulisan, mga kasundalawan, ang ating COMELEC at ang pamahalaan, at syempre ang ating mga PPCRV, volunteers at mga tagapaglingkod ng simbahan, at lahat po tayo na nagkakasama ngayon at nananalangin. Sa unang pagbasa, narinig natin si San Esteban, yung unang martir na Kristiyano. Nung siya daw inuusig, sabi dun sa huling bahagi, nung tinignan daw siya ng mga tao, mukha siyang anghel. Sana ganun na lang, no? Madali nating makita kung sino yung anghel para alam na natin kung sino ang iboboto natin. Kaso, hindi pa tayo maabot sa ganung antas na sa unang tingin, alam na natin sino yung anghel. Ewan ko kung sa buhay natin maabutan natin yung ganung panahon. Pero nun daw sa Biblia, nakikita nila sino yung mukhang santo, sino yung mukhang anghel. Kung ganun lang sana, mabilis na tayong boboto. Kasi alam natin kung sino talaga yung nakangiting tunay, sino talaga yung apat na naglilingkod at sinserong umaabot sa atin. Pero kaya nga kailangan natin magtipon ngayon kasi hindi nga agad-agad nakikita natin sino anghel. Kailangan natin magdasal. Kailangan natin ang tulong ng Espiritu Santo para maliwanagan tayo, para makilatis natin kung sino talaga ang nababagay para sa atin. Kaya yun yung intensyon natin sa misang ito. At salamat po sa inyo. Sama-sama tayo sa pananalangin iyon. Pero bukod pa doon, alam nyo mga kapatid, hindi naman siguro kasalanan ito. Alam nyo, di ba tayo mga Pilipino, lalo na, no? Pero hindi lang naman Pilipino mahilig din sa ganon, no? Baka naman kawawa naman tayo, lagi na lang panay Pilipino. Kahit ibang tao ginagawa rin nun. Pero, di ba ho, yung wala, yun yung pinag-uusapan. Aminin. No? Kung sino yung wala, yun ang pinag-uusapan. Kaya hindi ako uma-absent, no? Sa mga pagtitipon kasi baka pag wala ako ang pag-uusapan. Pero sabi ko nga, hindi naman siguro kasalanan kung sa puntong ito, total naka-online din naman ito, makarating nawa sa mga wala dito. At sa harap ng Diyos, ipinagdarasal ko rin talaga makarating sa mga wala dito. Tayong mga nandito, kaya tayo nandito. Dahil nga gusto natin maging mapayapa, maayos, mahinahon, marangal ang halalan. Amen? At sana ho, kasi sino ho ba yung talagang wala din ditong dalawang bahagi? Una, yung mga karamihan ng butante. Sana mapagtanto po ng mga butante kung paano nyo ibinubuwis ang buhay ninyo, iginugugol ang inyong lakas, at sa mga volunteers natin, ang lahat-lahat para lang maging maayos ang halalang ito. Sana mapahalagahan nila yung ginagawa natin. At ang isang paraan ng pagpapahalaga nila, maging maayos ang pagboto nila. Kaya sana marinig tayo ng mga butante
Kasi nakakalungkot tayo yung gustong maging maayos, para sa kanila yung ginagawa natin, di po ba? Kaya sana pumilatis din ng maigi, pumili ng tama at maayos, at makipagtulungan para maging mapayapa ang ating halalan. Sana wag matulad doon sa Ebanghelyo ngayon. Alam nyo, may halong galit at may konting kutya ang ginawa ng Panginoon doon sa mga tao. Para maintindihan nyo yung kwento, naghimala si Jesus, nagpakain, yung nagparami ng tinapay. Tapos kinabukasan, nung lilipat na sa kabilang ibayo si Jesus, nauna pa yung mga tao sa kanya. At yung mga tao, kunwari pa ngang hindi nila alam, pero sa totoo lang, tinatambangan na nila si Jesus sa kabilang ibayo. Naranasan nyo na ba yun? Yung meron palang nag-aabang sa inyo, siguro, no? Ma'am, sir, sa atin, kahit sa aming mga pare. Lalo na paghihingi ng tulong. Kunwari, pero alam na doon kadadaan, doon sila nakaabang. Tapos pag nakita ka, sabihin, ay, Father, nandito ka pala. Pero sa loob-loob lang, alam naman nilang doon ka. No? Premeditated, ika nga. No? Planado na. Ganon yung nangyari sa Ebanghelyo. Kunwari pang sabi nila kay Jesus, ay, nandito pala kayo. Ano sabi ni Jesus? Kaya kayo nandito, hinahanap nyo yung tinapay. Nakakain lang kayo kahapon. Ngayon, naghahanap na naman kayo ng tinapay. At yun sana makarating sa mga butante. Kaya sabi ng Panginoon, huwag nyo lang hanapin yung tinapay na mauubos. Hanapin nyo yung talagang magtatagal. Sana tayong mga naghihirap para maging maayos ang halalan, sana pahalagahan ng mga boto. Huwag ipagpalit sa 500, 1,000, o anuman, o kung anuman mga pangako, o dahil kaibigan ko, kababata ko, kabarangay ko, kamag-anak ko. Dahil ito ay hindi ang pangmatagalang basehan ng pagpili. Kayo po, tayo po na nagsasakripisyo para sa lahat, makita rin nila at mapahalagahan nila ang kanilang boto. Sana hindi katulad ng mga tao na yung pangmaiksian lang, yung ipagpapalit ang kinabukasan sa konting halaga, sa koneksyon. Kasi may mga taong nagmamalasakit sa kanila at narito sila ngayon. Yun yung una nating ipagdasal sa mga wala dito. Meron din nung isa pang sektor na wala dito, yung mga tumatakbo, yung mga kandidato. Sana makarating din to sa kanila. Tayo nandito dahil gusto nga nating maging maayos ang lahat. Sana din ayusin nila ang lahat. Sana kung paano natin pinangangalagaan na maging maayos ang halalan para kung sino man ang maluklok, maging mapayapa ang lahat. Pag sila na ang naluklok, sila na ang napagkatiwalaan, pangalagaan din nila yung pinaghirapan natin sa mga araw na ito. Sana mapagtanto, pagdasal natin ng ating mga magiging pinunong lingkod na sila'y pinagkatiwalaan ng taong bayan. Nautang nila sa taong bayan kung anuman ang ipagkakaloob sa kanila. Na kung papaano hinahabol nila tayo ngayon, sana pagkatapos ng halalan, huwag naman tayong hahabol pa sa kanila at maghahanap. Ngayon tayo hinahanap nila. Hindi lang naman po dito sa Bataan, kahit sa iba, di po ba? Ngayon sila yung magbabahay-bahay. Pagkatapos tayo na yung kakatok sa munisipyo o sa mga opisina, nakikiusap, makipagkita. Sana makita nila na tayo na nagsusumikap na maging maayos ang lahat. Kanilang pagyamanin, pag-ingatan, at lalong pagbungahin
ang grasyang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Di ko po alam na nandito rin ang COMELEC at ang kapulisan. Akala ko mga PPCRB lang ang nandito sa SENOP. Kaya meron lang po kong pakiusap sa ating PPCRB at si Father Ngon na tumutulong sa atin maorganisa at dati si Father Noel din ay kasama sa PPCRB. Kung maaari lang naman, salamat at babantayan ninyo at tutulungan nyong maging sigurado ang hatol ng bayan. Pero pwede kayang hindi matapos ang pagbabantay sa halalan? Pwede kayang bantayan din natin pagkatapos ng halalan ang kanilang paglilingkod? Siguro maganda ngayon ilista natin yung mga pangako at bantayan natin pagkatapos, kasi yun minsan ng tingin sa atin, sabi, bantay tayo ng bantay tuwing halalan lang. Dapat tuloy ang pagbabantay, tuloy ang pagmamatsyag, tuloy ang pakikilakbay. Pwede man pagkatapos ng halalan, yun ang pagmasdan naman natin kung ano yung ipinangako sa atin, ano yung inalok sa atin, ano yung pinahayag sa atin, kung ito ay magkakatotoo, kung ito'y tunay na maibibigay sa atin, para sa susunod na halalan, masabi natin, bago namin bantayan ng boto, makatutulong ito sa pagkilatis sa mga muling haharap sa atin sa paglilingkod sa bayan. Kaya yun na isang mas malawak na panawagan sa ating PPCRB, sa ating mga parokyano, sa ating mga parokya, sapagkat ito ay paraan kung papaanong ating Panginoong Jesucristo ay nag-anyaya sa atin. Hanapin natin kung ano ang pangmatagalan. Hanapin natin kung anong tunay na mabuti. Hanapin natin kung anong tunay na magliligtas sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magpasalamat tayo sa Panginoon na pinagkalooban tayo ng mga taong nagmamalasakit sa bayan, mga tao sa pamahalaan, sa kapulisan, sa kasundaluhan, sa simbahan na nagmamalasakit. At nawa ang pagmamalasakit na ito ay pahalagahan ng taong bayan, pahalagahan ng mga magiging pinunong lingkod upang sama-sama tayong itaguyod ang kaharian ng Diyos dito sa Bataan. Amen.